Ako si Clark, 29 years old, taga Manila. 3 taon na akong nagtatrabaho bilang field coordinator ng isang NGO. Kaya sanay na ako sa daan sa probinsya, makipot at madilim. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Ang gabing halos mawala sa akin ang sasakyan, ang pera, pati na rin ang buhay ko. Kasama ko noon si Kuya Borge, 58 years old siya, driver namin. Tahimik siyang matanda. Sanay na rin siya sa kalsada. Pero may kakaibang kaba sa boses niya nang sabihin niya sa akin, "Basta wag lang tayong hihinto." Gabi na nun, 8:00, pauwi kami galing sa isang feeding program sa barangay ng San Mateo. Pagod, gutom, at gusto na naming makauwi. Ang daan naming tinatahak ay isang liblib na kalsada. Sa gilid nun, may palayan, puro talahib, at ilang puno ng saging. Wala ring ilaw, wala ring ibang sasakyan na kasalubong. Tanging rebo lang namin ang nasa kalsada. Tapos yung buwan, halos matabunan na ng ulap. Tapos, may nakita kami. Isang lalaki. Nakahandusay sa gilid ng kalsada. Nakaputi. Parang natutulog o kaya nasaktan. Sa tabi niya, may nakakalat na dyaryo at isang plastik na lalagyan ng tubig. Parang naaksidente siya sa bisikleta. "Kuya Borge, may tao," sabi ko. Tumigil siya, hindi agad bumaba. Pinaningkitan niya ng mata niya ang paligid. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Kuya Borge. Hindi ako sumagot agad. Pinagmasdan ko ang gilid ng kalsada. Masyadong tahimik. At doon ko nakita isang anino, gumalaw, sa may talahib. Mga 3 metro mula sa nakahandusay. May kasama pala siya. "Kuya Borge, may gumagalaw sa talahib." Hindi na siya nagtanong pa. Bigla niyang inapakan ng gas. Halos tumalon ng makina ng rebo. Umugong yun. Napakapit ako sa upuan. Ngunit hindi sila natulala. Biglang tumayo yung nakahandusay na lalaki. Hindi siya sugatan. Hindi rin siya lasing. Tumakbo siya papunta sa harap ng sasakyan. Winagayway niya yung mga braso niya na parang gusto kaming harangin. Mula sa talahib, may 3 pang lalaking lumabas. May hawak na tubo, may mga patalim, at ang isa may dala pang bato. "Bumaba kayo," sabi ng isa, sabay hagis ng bato sa hood ng rebo. Nag-iwan yun ng UP sa hood. "Clark, humawa ka sa upuan," sabi ni Kuya Borge. Inapakan niya ng todo yung gas. Dumiretso kami. Dire-diretso papunta sa lalaking nakaharang. Akala ko, masasagasaan na siya. Pero sa huling segundo, tumalon siya sa gilid. Mabilis na umandar yung rebo. Halos malubak kami at halos madaan din kami sa putikan. Tumingin ako sa side mirror. Nakita ko silang 3, tumatakbo sa likuran, sumisigaw, pero unti-unting lumiliit hanggang tuluyang mawala sa dilim. Hindi kami tumigil hanggang makarating kami sa dulo ng barangay. Doon lang ako nakahinga ng maayos. Nanginginig yung kamay ko. Si Kuya Borge naman, nanlilisik ang mata habang nakatitig sa daan. "Clark, huwag mong kakalimutan to. Pag may nakahandusay sa dilim, isipin mo, baka bitag yan." Tumango ako at hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa madilim na probinsya, naaalala ko yung gabing yun. Ang gabing muntik na kaming mawalan ng lahat. Pero sa swerte at mabilis na isip ni Kuya Borge, nakatakas kami.
Taong 2015 nang mangyari to. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang James. Swerte ako noong araw na yon. Kasi kabibigay lang ng bonus. Kakaklose ko lang ng malaking deal. At sa wakas, makakauwi na ng maaga para makita ang pamilya ko. Ganon na ganon ako nung hapon na yon. Bandang 5:30 PM, pauwi na ako galing sa meeting sa Makati. Pagod na ako, pero masaya. Nasa bulsa ko ang 15,000 na pang down payment sa bagong rep. Regalo ko sa misis ko para sa anniversary namin. Nakapark ang sasakyan ko sa may hill puyat. Isang white na Toyota Vios. Wala yung gasgas kasi alagang-alaga ko yun. Malayo pa lang, nakita ko na siya. Nakatayo sa tabi ng kalsada. Isang matandang babae. Mga nasa 60s yata. May dalang eco bag na puno ng gulay. Mukhang pagod. Mukhang naliligaw. Tapos biglang natumba. Hindi yung dahan-dahan. Yung biglaan. Napaapak ako ng preno. Bumusina. Huminto ako mga 3 metro mula sa kanya. Ay naku, matanda talaga. Sabi ko na lang. Bumaba ako ng sasakyan. Kasi pamilyado kong tao. Tinuruan ako ng nanay ko na tumulong sa mga nangangailangan. Lola, okay lang po ba kayo? Nakapikit yung matanda. Nanginginig ang kamay. Anak, tulungan mo ako. Sumasakit yung likod ko. Siyempre lumuhod ako. Inalalayan ko siya. Inakbayan ko para itayo. At doon nangyari ang lahat. Habang inaakbayan ko siya, may naramdaman akong kamay. Hindi kamay ng matanda. Isang kamay na malaki, malamig. Naramdam kong pumapasok sa bulsa ko. Sobrang bilis nun. As in sandali lang. Akala ko, nagkamali ako. Pero nang iayos ko ang tindig ng matanda, napansin kong napatingin siya sa isang direksyon. Sa isang nakamotor na nakaabang sa iskinita na biglang umandar palayo. Lola, okay na po kayo? Oo anak, salamat. Nalula lang ako. Pwede ko po kayong ihatid. Hindi na anak. Malapit lang ako. Salamat. At tumalikod siya. Naglakad ng mabilis. Hindi yung lakad ng matandang nalula kanina. Medyo naguluhan ako. Tumayo na ako noon. Hinawakan ko yung bulsa ko sa likod. Pero wala nang laman. Nawala ang wallet ko. Tapos wala na rin yung 15,000 sa loob. Nawala rin yung mga credit cards ko. Nawala ang lahat sa isang tapik. Tumakbo ako noon. Nawala na sila. Yung matanda pati yung motor, wala na. Napahawak ako sa poste at hinihingal. Pakiramdam ko, gusto kong sumigaw noon. Napatingin ako dun sa may sasakyan ko. Nakabukas ang pinto. Naiwan ko pang nakaandar ang makina. Buti na lang, hindi nila yun ninakaw. Lumapit ako sa isang guard sa malapit. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Ang sabi ko, ninakawan po ako. Ninakawan po ako. Yung matanda, kasabwat. Parang hindi na siya nagulat. Sir, modus po yan. Bangga modus po ang tawag dito. 2 o 3 sila. Yung matatamaan, yung taga-abot ng gamit at yung nakamotor. Ang diskarte nila, nasagasaan tapos habang tinutulungan mo, yung isa nanakawan ka. Napabuntong hininga na lang ako noon. Bakit ko ba kasi naisip na kailangan ng tulong ng matandang yun eh? Pero sir, mukha lang niyang matanda pero professional na yan sila sa ganito.
Dumating ang mga pulis makalipas ang 20 minutes. Kinuha ang statement ko. Tinanong ako kung may dashcam, pero wala. Tinanong kung natatandaan ko ang plaka ng motor. Hindi ko rin nakita. Nagtanong din sila kung may CCTV, pero wala daw sa area na yon. Sir, mababa po ang tsansa na mabawi namin. Pero mag-file na lang po kayo ng report para sa mga ID. Sabi ng polis. Ang tanga-tanga ko nung araw na yun. Habang pauwi, tahimik ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mrs. na nawala yung pambili namin ng rep. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na natanga yung 15,000. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Mrs. na nakangiti. Uy, nandyan na yung rep? Tanong niya. Tumahimik ako, napayuko. Oh, ano nangyari? At doon ko na ikwento ang lahat. Hindi ko napigilang umiyak. Unang beses kong umiyak sa harap niya sa loob ng 3 taon naming kasal. Pasensya na. Namodus ako. Nawala yung pera natin. Pero si Mrs., niyakap ako. Basta buhay ka. Okay lang yan. Pera lang yan. Mababawi pa naman yan. Mga ilang linggo ang lumipas, napanood ko sa balita. Nahuli ang isang grupo ng bangga modus sa may Pasay. 3 babae at 2 lalaki. Nagaak na matanda, pero nasa 30s lang pala sila. May makeup at prosthetics para magmukhang 60 years old. Habang nakikita ko ang mga mukha nila sa TV, nakita ko siya, yung matandang babae na tinulungan ko. Nakatayo siya sa harap ng kamera, nakaposas, walang makeup at halatang hindi siya matanda. 35 years old lang pala siya. Natawa na lang ako noon, hindi sa saya kundi sa inis. Kasi naisip ko kung gaano karami ang taong nadali nila. Hanggang ngayon, nag-iingat na ako sa mga ganong bagay, lalo na sa mga ganyang modus. Naglagay na rin ako ng dashcam sa kotse ko. Yun lang naman, Sir Dave. Salamat po kung sakaling mapili itong kwento ko. Ako nga pala si Kevin. Gusto ko lang ikwento itong modus na nangyari sa akin at sana mapasama sa mga kwento nyo sa PNT Stories. Sa ganito yung nagsimula. Galing ako sa Mega Mall noon. Nanonood ako mag-isa ng sine. Wala akong kasama kasi nag-break kami ng ex ko. Pagkatapos noon, kumain ako sa food court. Habang nagsiselfone ako, may lumapit na babae. Mga 5'4" siguro. Mahaba ang buhok, maputi siya, at nakaputing damit din. Hi, ikaw si Kevin? Tanong niya, sabay ngiti. Napatingin ako. Oo? Kilala mo ko? Hindi eh. Hinulaan ko lang. Pwede bang makishare ng table sa'yo? Wala na kasing upuan. Siyempre, lalaki ako. Maganda siya. Sige, wala namang problema. Upo ka na dyan. Sabi ko. Ang pangalan niya raw ay Rika. 25 na daw siya at nagtatrabaho sa isang clothing boutique. Nagsimula ang usapan namin sa pagkain at napunta sa movies. Hanggang sa kung ano-ano pa. Ang sweet mo naman, Kevin. Bihira na yung lalaking marunong makinig. Sabi niya sa akin sabay kindat. Ako naman, si tanga, natunaw. Pwede ba kitang makita ulit? Tanong ko. Tumawa siya nun. Ha? Seryoso ka ba? Gusto mo? Oo naman. Libre kita, coffee. O sige, bukas sa BGC, 7 PM.
May alam akong cafe. Tahimik doon. Pumayag ako agad. Wala nang tanong-tanong. Kinabukasan, excited ako. Nag-ayos ako. Sinuot ko yung bago kong polo. Nagpagupit din ako. Yung pabangong hindi ko na ginagamit, nagamit ko. May dala akong wallet na may laman na 8,000. Inipon ko yun. At syempre, may dala akong iPhone 14. Hiniram ko sa kapatid ko kasi nasira yung akin. Gagamitin ko lang dapat yon nung araw na yon para may pang picture. Pagdating ko sa cafe, nakaupo na si Rika. Nakaayos din siya. Naka-short na red dress siya at naka-high heels. Mukhang pang-date talaga yung suot niya. "Kevin, dito." Sabay kaway niya. Ang ganda ng ngiti niya. Naupo ako. Umorder kami. Kape, pasta, tsaka cake. Nagkwentuhan ulit. Parang magkakilala na kami ng matagal. Nagsasabi siya ng mga bagay na gusto kong marinig. "Ang pogi mo pala. Swerte ng magiging girlfriend mo. Bakit single ka pa?" Oo na, naniwala ako. Kasi sino ba namang hindi maniniwala sa babaeng maganda, mabait, at interesado sa'yo? Tapos, bigla siyang napatingin sa orasan. "Kevin, may kukunin lang ako sa kotse ng kaibigan ko. Sandali lang ah. Naiwan ko kasi yung power bank ko." "Okay lang, hintayin na lang kita." Tumayo siya, ngumiti at lumabas ng cafe. Siguro mga 30 minutes. Hindi na siya bumalik. Nung una inisip ko, baka nasa CR lang. Baka may tinawagan or baka may emergency. Pero nung tumagal ng halos mag-iisang oras, kinabahan na ako. Lumabas ako ng cafe. Tumingin sa parking. Walang babae na naka-red dress. Tumingin ako sa kalsada. Wala rin siya doon. Bumalik ako sa table namin. At doon ko napansin, wala na ang bag ko. Wala na. Iniwan ko yun sa ilalim ng upuan. Kasi nga, komportable ako. Akala ko safe. Akala ko, nandyan lang siya. Pero wala na. Yung bag ko, nasa loob ang wallet kong may 8K. Pati na rin yung cellphone ng kapatid ko. Kasama rin doon yung susi ng bahay namin. Pati mga ATM ko at IDs. Lahat-lahat. Tumakbo ako sa cashier. "Nakita niyo po ba yung kasama ko? Yung babaeng naka-red?" Tumango yung cashier. "Opo sir. Lumabas po siya mga 20 minutes ago. May dala siyang bag na itim." Dala niya yung bag ko. "Bakit hindi niyo po siya pinigilan?" Sabi ko. Napatingin yung cashier sa akin. Parang naaawa. "Sir, inakala ko pong kanya yun. Magkasama po kasi kayo eh." Napaupo ako sa sahig. Literal. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Halos nagsisisigaw na ako sa isip ko. Gago, tanga, na-scam ka. Lumabas ako. Tumakbo sa security guard ng building. Inilarawan ko si Rika. Sabi ng guard, nakita niya raw na lumabas pero akala niya wala lang. Nang sabihin kong nanakawan ako, sinabi ng guard na baka modus. Wala na rin ako nagawa pagkatapos nun, kaya umuwi na rin ako. Nagalit sa akin yung kapatid ko at sinabi ko na lang sa kanya, napapalitan ko na lang. Pagkatapos nun, hindi na ulit ako nakikipag-usap sa mga hindi ko kilala. Ang tanga ko din kasi. Huwag niyo akong gayahin. Yun lang naman po Sir Dave. Salamat. Ako nga pala si Beb.
Alam mo yung pakiramdam na pagod ka na? Yung tipong gusto mo na lang humiga at mawala sa mundo? Ganon ako nung gabing yun. 8:45 PM. Kakagaling ko lang sa 12-hour shift plus mandatory overtime pa. Ang sakit na ng likod ko, ang init ng ulo ko, at ang tanging nilook forward ko na lang, isang mainit na sabaw at ang kama ko. Kasalanan ko rin naman. Naubos kasi yung oras ko kakaantay ng booking sa Grab. Walang available. Kahit sa angkas at joyride, wala rin. Puro no available drivers. So nung may nadaanan akong puting taxi sa labas ng mall, parang anghel na bumaba mula sa langit. "Ma'am, taxi po," sabi ng driver sabay ngiti. Lalaki na mukhang 40s, nakakap. Parang disente naman. Binuksan ko ang pinto. Pagod na talaga ako. "Sa may JP Rizal po kuya, yung malapit sa 7-Eleven. Ma'am, taga dun din po ako. Sa may likod ng simbahan. Alam ko po yan. Sakay na po kayo." Smooth naman yung takbo namin. Nakabukas yung radyo. May tumutugtog na 90s na kanta na parang sinasabayan pa ni kuya. Nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin, 15 years na daw siyang nagtataksi. Meron daw siyang 3 anak. Yung isa college na daw, kaya kailangan niyang magbanat ng buto. "Mahirap maghanap buhay ngayon, ma'am. Pero okay lang. Basta may masasakay lang kami. Pero kayo, ma'am, ang bata-bata niyo pa. Ang sipag naman. Call center po kayo?" Ngumiti lang ako. Siyempre lumuwag ang loob ko. Sinabi ko pang katangahan ko talaga na mag-isa lang ako sa apartment. Tapos sinabi ko ring nakabili ako ng bagong cellphone. Swerte ko nga eh, naka-sale tong phone na to. Maganda yan ma'am. Ako rin. Gustong gusto ko yung model na yan." Tapos lumiko siya sa isang kalyeng hindi ko kabisado. Napansin ko. Pero sabi ko, baka shortcut. Sanay naman ako sa Manila. Pero iba yung iskinitang to. Madilim, walang poste ng ilaw. Mga bahay na sira-sira. Parang biglang nag-iba yung lugar. "Kuya? Nasaan na po tayo?" "Shortcut lang ma'am. Iwas traffic sa may kanto. Magtiwala po kayo." At dahil pagod ako, nagtiwala na ako sa kanya sa loob ng 10 minutong usapan. Naniwala ako. Huminto siya sa harap ng isang lumang warehouse. Walang tao. Wala ring ilaw doon. Tanging headlight lang ng taxi ang nagbibigay ng liwanag. At sabi niya, "Ma'am, sandali lang. Nawalan ako ng signal. Peram naman ako ng phone nyo. Pang navigation lang." Red flag na dapat. Pero hindi ko rin masyadong naisip kasi pagod na talaga ako. "Eto po," sabi ko at inabot ko yung bagong phone ko. Kinuha niya yun. Tinignan, pinindot-pindot, tapos ngumiti siya. "Sandali lang ma'am." Bumaba siya. Akala ko, lalapit lang sa pinto ng warehouse. Pero imbis na maglakad papunta ron, tumakbo siya. Oo, tumakbo siya. Nawala siya sa dilim. Dala ang cellphone ko. Dala ang laman ng wallet ko na nasa tabi ko lang na nakita kong bukas. Wala nang laman. Nawala yung 3.5 doon. At iniwan ako. Naiwan ako sa taxi niya. Sa madilim na iskinita na hindi ko alam kung saan. Hawak ko ang shopping bag na biglang naging walang kwenta. Tumagal ng ilang segundo bago gumana ang utak ko. Parang pelikula, slow motion. Halos maramdaman ko ang pagtibok ng puso ko noon. Ang paghinga ko na parang hinahabol. Tumingin ako sa paligid. Walang tao, ni aso,
Wala. Tanging ilaw lang ng taxi. Naka-on pa. Nakabukas din ang makina. Naiwan yung susi niya doon. Nandun sa ignition. Pwede kong i-drive to. Marunong naman ako. Pero saan at paano? At kung bumalik siya tapos may mga kasama na, delikado na ako. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang pinto. Tumayo ako sa labas. Sinubukan kong sumigaw. Pero walang sumagot. Tapos, may narinig akong naglalakad. Palapit. Siya na. Bumalik siya. Mabilis akong sumakay ulit. Sinara ko ang pinto at nilak ko. Pinatay ko ang makina. Nagtago ako sa passenger seat. Tapos yumuko ako. Pinipigilan ko ang paghinga ko. Palapit ng palapit yung hakbang. May kasama na siya. Bro, nandyan pa ba siya? Narinig kong sabi ng isang boses na lalaki. Oo, naiwan ko yung susi eh. Nagpanik siguro yung babae. Baka nandyan pa. Tapos may kumatok. Ma'am, buksan niyo po to. Nagbibiro lang ako ma'am. Ibabalik ko na po yung phone niyo. Sabi ng driver. Kung tatanungin niyo ako kung maniniwala ba ako sa sinasabi nila, syempre hindi. Nanginginig ako nun. Hawak ko ang manibela. Kahit nakaupang makina, gusto kong bumusina pero baka lalo lang silang magalit. Sa sobrang takot ko, may nagawa kong hindi ko inakalang kaya ko. Pinihit ko ang susi. Ni-reverse at binangga ko ang pader ng warehouse para tumunog. Gumawa yun ng malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa buong iskinita. Sigurado akong may makakarinig nun at buti na lang. May tricycle na dumaan sa kabilang dulo. 2 lalaki ang bumaba. Mga tendero yata. Galing palengke. Ate, okay ka lang? Sabi ng isa. Binuksan ko ang pinto at tumakbo ko papunta sa kanila. Tulong po! Ninakawan nila ako! Sabi ko, sabay turo sa 2 lalaking nakatayo sa dilim na biglang tumakbo palayo. Dinala ako ng mga tendero sa pinakamalapit na police station. Natagpuan ng taxi. Iniwan lang sa kanto. Walang plaka sa likod. Peke pala ang rehistro. At ang cellphone ko, hindi ko na nabawi. Ang wallet, wala na rin talagang laman. Pero ako, nakaligtas naman ako. Nung tinanong ako ng pulis kung bakit ko daw binigay ang cellphone ko, ang tanging nasabi ko lang, pagod na po kasi ako eh. At ang bait po kasi ng driver. Tumango yung pulis at sinabi niya sa akin, Miss, yan ang modus nila. Nagpapakitang mabait, nagkukwento ng tungkol sa pamilya, nagtatanong ng personal na buhay para makuha yung tiwala mo. Tapos, isang maling galaw lang, wala na lahat. Sabi ko na lang, ang importante po, buhay pa po ako. Mula nung gabing yon, may 3 bagong rules ako sa buhay ko. Huwag ibigay ang cellphone kahit anong dahilan. Laging i-check ang plate number at i-text sa kasama bago sumakay. Yun lang naman po Sir Dave. Sana maging alerto tayong lahat. At palagi po tayong mag-iingat, lalo na kung gabi tayo umuwi.